So yun po mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels and welcome back and welcome 2026. So parang talaga nagbakasyon tayo ngayon, ano. It's been over 1 month na hindi ako nakapag-vlog at na-miss ko nga talaga kayo at I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And in today's video, ito yung matagal ko nang pinaplano na i-vlog eh. Actually, half of the content is almost tapos ko na, but unfortunately hindi natuloy kasi nga may nangyaring hindi maganda dun sa laptop na ginagamit ko. So ibig sabihin nito, yung editing software na naka-install dun sa laptop ko wala na rin. Kalungkot, 'di ba? Ay. Pero good thing, kahit papano ngayon, salamat sa Diyos at nakasurvive tayo. At ito, welcome 2026 again. At ngayon, meron na akong i-feature, hopefully sana matuloy na to, ang Samsung A56. Yes, ito yung dapat na i-upload ko last month. I-feature ko lang naman sa inyo yung mga basic stuff na itong Samsung A56. So far, ito yung pinaka-latest mid-range ni Samsung as of the moment. At syempre, kung halimbawa interesado kayo, at least magkaroon na rin kayo ng idea first and foremost dito sa channel na to. Okay? So without further ado, syempre, channel ID mo na tayo at diretso na tayo sa ating tech vlog. So tara, let's! At yung nga mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel at yun nga, kagaya nga sinabi ko kanina, so mag-review tayo ngayon ng mga basic features lang naman nitong Samsung A56. Okay, so itong Samsung A56, as of the moment ay masasabi kong pinaka-latest na mid-range model ni Samsung. Okay, so hindi ko alam kung may lumabas na kasi nga mga few months ago, meron na rin mga nag-review nito at baka nga meron na rin ilalabas pa na susunod na model si Samsung. But so far, sa nakita ko nitong mga nakakaraan, ito pa rin yung pinaka-recent mid-range model ni Samsung. A56 pa rin. Okay? 5G na siya, mga ka-travelers. So a little bit of story lang mga ka-travelers. Ako kasi hindi naman talaga ako fan ng phone. Kung halimbawang pwede pa naman magamit ng any gadget, specifically mga mobile phone, hanggat kaya pa, gagamitin ko siya hanggang sa maluma na o talagang hindi na gumagana. Kasi recently, itong aking A20s, Samsung din. So fan kasi ako ng Samsung Hindi ako fan ng iPhone or iOS. So pasensya na dyan sa mga fan ni Apple. Ako kasi fan kasi ako ni Android O yan. So ito yung dati kong phone, yung Samsung A20s. Ito yung ginagamit ko mostly sa trabaho ko when it comes sa mga IT works, 'di ba? Recently nga lang medyo pupugak-pugak na siya. Ayan kung titingnan mo, hindi na masyado nagre-react yung phone na to kapag siniswipe ko ganyan Ayan, medyo mabagal na siya at kapag mag-open ka ng application medyo matagal, 'di ba? Pinipindot ko yung application ni YouTube, wala ang tagal niya mag-react. So medyo hindi na ganun kabilis ito, lalong-lalo na kung ginagamit ko sa aking trabaho. So I've decided na bumili na nga ng bagong phone and ito na nga, itong Samsung A56, ito yung kanyang package. Yan, yung box, 'di ba? Napakalinis. Nice. So titingnan muna natin ngayon yung pinaka-physical attributes niya, yung hardware part. So makikita natin dito mga ka-travelers, yung pinaka-casing niya sa paligid niya, is mapapansin natin is aluminum frame. Ayan Ako, opinion ko lang, napansin ko nga na parang ginagaya nga ni Samsung kung ano yung mga physical attributes ni iPhone. So ngayon, naglabas si iPhone ng iPhone 17 na aluminum yung casing niya. So ito, ginaya rin ni Samsung. Pero yung gilid lang naman yan mga ka-travelers. Ayan. And then, yung kanyang front and back mga ka-travelers is actually Corning Gorilla Glass Victus. So ibig sabihin nito na yung pinakamatibay na glass. So makikita naman natin dito, basic lang naman, nandito sa gilid niya is yung kanyang power button. Ayan. And then, ito yung kanyang volume up and down. Ayan. So, tanggalin muna natin yung kanyang jelly case. Actually, ito, free lang na binigay sa akin, ito, nung inavail ko itong phone na to. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron din siyang SIM pin. Ayan, pambukas ng SIM tray.
And then of course, dito, ayan, mapapansin natin, wala na siyang 3.5mm jack para sa inyong mga headphones. Okay, so ang gagamitin nyo na lang dito is yung wireless na headset. So kung gusto nyo, i-pair nyo na lang. Bluetooth ready naman na most of the phones, di ba? Ayan, so ito, mapapansin natin dito, ito yung kanyang female port para sa Type-C kung magcha-charge kayo. Ayan. And then dito yung kanyang microphone, ayan, yung dalawang butas na yan. And then of course, dito yung kanyang SIM tray, ayan, dito. And then dito naman, kung mapapansin mo, yan yung kanyang speaker. Okay? So malakas din siya mga ka-travelers. Kung gusto nyo magpatugtog ng inyong mga favorite music, napakalakas ng kanyang audio. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something cold. And now back to your regularly scheduled program. Okay? And then from here, sa taas naman is dalawang microphone din. Ayan. And of course, mga ka-travelers, so mapapansin natin dito sa likod ng camera, which is naka-align siya sa isa't isa. Ayan, straight vertically. Okay? So mapapansin natin dito, yung kanyang main camera has a 50 megapixel. Yung kanya namang ultra-wide camera is 12 megapixel. And of course, the macro camera is 5 megapixel. And syempre, karamihan naman ng mga phone ngayon, meron ng front-facing camera. Ayan, kung makikita nyo. Okay? So, pinhole siya. And of course, yung kanyang specs sa front camera is 12 megapixel. O, di ba? Napakalinaw na niya mga ka-travelers. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample shots. At ang kagandahan dito mga ka-travelers is yung kanyang video. Kasi pumunta kami sa park at tinesting nga namin yung video capability nito at napakaganda na niya mga ka-travelers. Ito, papakita ko na sa inyo yung isa sa mga sample video shot. Run! Run! Yeah, run! Ayun na. Run, 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 run! Hee! And then of course, papakita ko na rin sa inyo dito yung mga kuha ko sa rear camera at syempre dun sa front-facing camera niya. And this is the front-facing camera mga ka-travelers. As you can see, medyo nasa low lighting condition lang tayo. But this is how it looks like kapag nagre-record ako. And another feature na nagustuhan ko dito kay Samsung A56 is pwede siya ng dual recording. Ang ibig sabihin nito mga ka-travelers, habang ginagamit mo yung front-facing camera, simultaneously, pwede mo na rin gamitin yung rear camera. So, papakita ko sa inyo. Okay, so binuksan ko na yung camera app ni Samsung A56. Now, for us to enable the dual recording of this mobile phone, so click natin tong more. Okay? And then from here, you can see dual recording. So, click natin yan. Ayan, so pwede na tayo ngayon mag-record ng video simultaneously using the front-facing camera and the rear camera. So, check natin to. So, yun pala mga ka-travelers. So, I'm now using the dual recording feature ni Samsung A56. So, as you can see, habang ginagamit ko yung front-facing camera, capturing my face, ayan, simultaneously, nagre-record na rin siya ng video using the rear camera. Ayan, diba? Napakaganda. Alright. Okay. So napakaganda nito mga ka-travelers kung halimbawa may gusto kayong kuhanan na lugar o bagay at gusto nyo ngang i-describe to. Hindi na kayo mahirapan mag-edit-edit pa using your software. Dito si Samsung na ang gagawa sa inyo. O di ba napakaganda na feature na ito mga ka-travelers? Nice. And sa iba pang mga specs na ito mga ka-travelers, kagaya ng kanyang RAM is meron siyang 8GB RAM at saka 12GB RAM. Itong sa akin is 8GB RAM na. Hindi naman ako masyado sa technicalities ng phone na to. Although, syempre, ginagamit ko siya sa aking trabaho. And when it comes sa internal storage nito, meron siyang 128GB na capacity tsaka 256GB. And when it comes sa kanyang processor mga ka-travelers, it has a Samsung Exynos
Exynos 1580. So bagong processor siya na in-embed dito kay Samsung. And of course, isa sa mga pinapamarali ni Samsung is yung mga ganitong mobile phone nila is water resistant na. So ibig sabihin nito, hindi siya affected kung halimbawang mabasa man siya ng ulan or ng ambon or kung halimbawa nahulog siya sa shallow waters. So okay na okay pa siya. Pero I highly advise na wag nyo nang gawin yon mga ka-travelers. Hanggat maaari, ingatan nyo ang inyong phone kasi napakamahal din nito. And speaking of which mga ka-travelers, syempre babanggitin ko na rin sa inyo kung magkano yung price nito. So ito ay nagkakahalagaan ng 23,990 pesos. So cash ko siyang binili at syempre binigyan din ako ni ma'am dun sa store na napagbilhan ko, which is Samsung store dito sa May Las Piñas. Ayan. So free wireless headphone. Ayan, di ba? So, pwede na rin, di ba? Hindi ka na rin lugi dito. Magkano rin yung mga ganitong klase ng unit, di ba? At syempre mga ka-travelers, hindi mawawala sa unit ng Samsung kapag bibili kayo ng phone nila is yung kanyang charging cable. Ayan, so Type-C na siya, both ends. Ayan, kung mapapansin nyo, di ba? Wala na yung mga cable na katulad nung dati na yung sa kabila is Type-C and then yung kabilang dulo is Type-A. And that's about it mga ka-travelers. I hope nagustuhan nyo yung maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon. Mga basic stuff lang naman, at least kahit papano, kumbaga sa engineering may tinatawag nga kaming layman's term. When it comes sa mga inventions o mga gamit or mga device na pinapresent namin sa mga customers, of course hindi naman namin sinasabi yung parang pinaka-nitty-gritty na mga technical terms. Lalong-lalo na sa mga consumers, hindi naman nila paka yun eh. Ang habol naman nila doon mga ka-travelers is yung mga basic stuff na madali nilang maintindihan. And I hope sana naintindihan nyo. At syempre mga ka-travelers, I almost forgot. Syempre, pagbukas natin ng ating phone, ito A56, yung kanyang refresh rate, ayan 120 Hz. So napaka-smooth niya talaga mga ka-travelers. Ayan parang halos hindi ko nga hinahawakan yung screen. Ayan mabilis din naman. Ayan diba? Mabilis siya mag-react. Hindi naman dahil sa bago siya, pero as compared do sa mga previous phone na na-handle ko, mabilis na rin, okay na rin, di ba? Smooth na smooth siya. At syempre kapag ka magbubukas ka ng application, let's say yan, YouTube, napakabilis mga ka-travelers. Di ba? Ayan. And let's see, DJI, ayan. Oops. Ito yung application na ginagamit ko. Ayan, pag magpapalipad ako ng drone. Ayan, di ba? Napakabilis lang magbukas ng application niya mga ka-travelers. Ayan. And of course, kapag ka ginagamit nyo to sa labas, lalong-lalo na kung mataas yung sikat ng araw, napakaganda pa rin ng kanyang screen. Hindi katulad ng mga ibang mga mobile phone is kumbaga natatalo na nung sinag ng araw yung liwanag ng cellphone nila. Okay? Dito hindi. Napakaliwanag pa rin niya kahit sa sikat ng araw outdoor. Di ba? So makikita nyo pa rin kung ano yung mga ginagamit yung application. Good job! And that's it mga ka-travelers. Na-present ko sa inyo ngayon yung maiksing vlog regarding sa Samsung A56. So kung interesado kayo, at least you have an idea now kung ano yung mga basic features niya at kung magkano ito out in the market. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.